Namamayagpag na naman ang galing ng Pinoy pagdating sa sports dahil recently lang ay nakasungkit po tayo si Nash Mackenzie Sobrichea ng gold medal sa katatapos lamang na Abu Dhabi World Jiu-Jitsu Festival Championship. At ang matindi pa dito, siya ay isa sa pinakabatang Pinoy na Brazilian Jiu-Jitsu World Champion sa edad na 8 years old. At mas makikilala pa natin siya ngayon, Audrey, dahil kasama natin siya live here sa studio. Good morning, Nash Mackenzie Sobrichea. Kasama niya rin ang kanyang daddy na si Kevin Francis Sobrichea at of course, ang kanyang coach na si Angel Acejas. Welcome sa inyo dito. Morning. Morning po. Morning. So ito hindi basta-basta yung mga pinanalunan ni Nash, ano? Ano yung pakiramdam mo na nanalo ka? Hindi basta local event, international event ito. 2023 Abu Dhabi World Jiu-Jitsu Festival Championship at ikaw pa yung itinanghal na pinakabatang Pinoy na world champion sa Jiu-Jitsu. Anong pakiramdam Anong feeling? Na-surprise ka ba? It feels good and to represent the Philippines. But na-surprise ka ba na ikaw yung talagang naging gold medalist sa lahat ng bata all over the world? Yes po. Ano siya? Nung time na nanalo ka na, ano yung feeling na yun? It feels good. A man of few words. Pero talagang ramdam mo talaga sinasabi, it feels good. Okay, para naman kay Daddy Kevin, alam namin, Daddy, na ginabayan mo si Nash during sa kanyang journey sa World Championship. Paano niyo nalaman na may talent pala si Nash sa martial arts? At anong naramdaman mo after the competition? Actually, nung nag-start siya mag-training, actually last year lang, almost last year lang talaga siya nag-train. Parang accident pa nga yun kasi sumasama lang siya dun sa cousin niya na then nag-try lang siya and then nakitaan siya ng mga coaches natin na, bakit hindi nyo pag-train, ganyan. For me and to her mom na parang for self-defense lang naman talaga yung hindi namin akalain na aabot siya sa ganyang level ng kasi sino ba tayo naman magulang gusto lang din natin magkaroon ng activities yung mga bata. Healthy activities. Ayun, and so talaga parang nakitaan din namin siya ng talagang potential na gusto niya talaga yung ginagawa niya, and for 1 year talaga sobrang na-adapt niya agad yung mga Well, Coach Jelly, hindi to basta-basta. Ang mga nakalaban niya ibang lahi. Well, yung ibang lahi, ibang bansa, mas master nila yung Brazilian Jiu-Jitsu, maraming matagal nang nagte-training. Si Nash, 1.5 year. Were you surprised nung nakuha niya yung gold medal? Actually, yes, na-surprise ako. Pero kasi nakitaan ko si Nash, yung dedication niya sa training. So, hindi nakakamiss ng training yan si Nash. And then, very focused siya pag nasa training. Para siyang hindi bata Para siyang adult. Kasi yung mga ibang kids namin, they play around. Siya, talagang pagdating sa klase, very focused siya. So, kumbaga nakikita mo na talaga, Coach, from the get-go, pagpasok nung bata sa klase mo na, may gift ito. May ganun talaga. Yes, may mga ganun talaga ng mga kids. May makikita ka na parang, ano lang to, parang play time pa lang. Pero dun yun dun nila na-a-adapt yun Kasi sa klase namin, kinoconnect namin yung playtime sa training para naman nag-e-enjoy sila, hindi sila nape-pressure. Okay. Ano yung future plans? Future plans. Kasi may mga professional jiu-jitsu fighters. Meron na ngayon yung rise ng MMA. Ikaw ba as a father, hindi ka kinakabahan kung sakaling gustuhin ni Nash na lumaban professionally? Actually, nakakaba, pero siyempre, support lang din kami kung ano yung gusto niya. Pero basta kung siguro start muna kami dito sa jiu-jitsu muna. Ito muna. Then, pag siguro nagkaedad na siya nang bahala mag-decide. Pero for me, ayoko siyempre naman nakikita ko nasasaktan yung bata. Pero hindi natin masabi. Baka kung gusto niya, pwede rin naman. Support lang. Support lang. Nash, kukunin ko mamaya yung cellphone number mo. Pag may nambubuli sa akin, tatawagan kita. Si Gilbert. Pero alam mo ba, Audrey, nabigyan ng parangal si Nash sa Senate. Alam mo ba ang gaano kalaking parangal yung nabigay sa'yo ng Senate, Nash? Kasi considering nanalo ka,
binigyan ka talaga ng ano, di ba? Binigyan ka ng parang, ito yung parangal para sa buong Pagkilala. Pilipinas, pagkilala. How did you feel about it nung binigyan ka niyan? It felt good. It felt good. Oo nga. Pero sinong idol mo? Sinong idol mong Brazilian Jiu-Jitsu? Champion. Meron ka bang... Xander Ribeiro. Okay. Sino siya? Isa siyang Brazilian fighter? Tama ba? Yes. He's actually yung head namin, si Sanji Ribeiro. So, doon kami, yung team namin, sa kanila naka-affiliate. So, well, no he's actually wonder. considered one of the greatest jiu-jitsu fighter. Okay. So, kung may mga nanonood ngayon ng mga magulang na feeling nila parang makakatulong sa overall personality ng kanilang mga anak, yung Brazilian Jiu-Jitsu, hindi lang yung pang-depensa sa sarili, maaaring i-encourage mo sila at imbitahan na subukan yung practice na ito or yung discipline na ito. Ini-invite ko lahat ng parents to try Brazilian Jiu-Jitsu kasi aside from, yun nga, from the self-defense, yung confidence ng bata nabuboost eh. And then, syempre, may mga kasabay siya ng mga students, same age, so hindi siya mape-pressure. In fact, parang nagkakaroon nga sila ng bonding eh. So, mas nagiging strong yung bonding ng mga students and then they have fun. So, Okay, for Daddy Kevin naman, may maipapayo ka ba sa mga magulang na nanonood sa atin ngayon, no, na gustong mag-martial arts ng kanilang mga anak? Actually, yun nga, tulad nga ng sinabi ni Coach Agel na maganda siyang ituro sa mga bata, hindi lang para makasakit or ano, is para magkaroon ng self-discipline. Kasi kung alam nyo lang kung gaano kadisiplina yung mga estudyante nila, Coach Agel, na nagugulat kami, yung age na ganun, sobrang, alam mo, responsable na sila. Kaya maganda rin yung napapractice din nila yung pagiging responsable and disiplina sa sarili. Well, para sa kaalaman ng ating mga nanonood ngayon, iba kasi yung jiu-jitsu eh. Ang jiu-jitsu, more on defense talaga siya. Yes, yes. Ihihiga mo yung opponent. Pero alam nyo, may mga nag-viral before na batang kasing edad ni Nash na naging bully sa school. If I remember, sa Ateneo ata ito. No? Although, ano yun eh, taekwondo yun. Paano nyo sinisiguro na yung inyong mga estudyante, hindi ito gagamitin bilang pangbubuli sa ibang bata na walang alam sa jiu-jitsu o sa iba pang practice? actually, sinasabi namin, lagi namin nire-remind yung students namin na this is just for self-defense. Okay? We're trying to make you bully-proof, but we're not trying to create a bully student. Okay? And then, syempre sinasabihan rin namin sa parents na since hindi naman namin monitor outside the gym, so sila mismo, sasabihan namin na mommies or daddies, dapat ang training nasa loob lang ng gym, hindi siya pwedeng ilabas unless talaga na he has to defend himself. And sinasabi ko rin naman sa mga estudyante na pag malaman ko na ikaw yung nagiging bully, sabi ko, I have to, hindi yung kick May out, discipline pero, din. diba, i-discipline kita na you have to step aside muna and then, Well, may question lang ako kay Nash. Nash, of course, meron kang skills na hindi alam ng ibang bata. Paano mo sinisiguro na yung patience mo mahaba para hindi mo magagamit yung skills na yan sa mga batang nambubuli sa'yo? Iniisip mo ba na parang isang paano ba, pin down ko lang sa'yo, yari ka na sa akin, kaya magtitimpi ako at hindi kita gagalawin. Paano yung kasama ba Pag yung may nabully patience? sa'yo na, I'm gonna be patient lang. patient lang. So, hindi ka nag-iisip ng anything else. Patient ka lang. Sa imagination mo, hindi mo pinapalibag yung kunyari, inaasar ka. Kahit sa imagination mo lang, hindi mo pwede kitang ipalibag dito, ipitin kita, ilak kita sa leeg. Hindi naman. Well, Audrey, mukhang ikaw lang siguro nag-iisip. Although nag-jiu-jitsu ako before. Pero, Nash, pag may problema ako tatawag ako sa'yo. Ikaw na bahala kay Tito Audrey mo. Eto, maraming salamat sa pagsama sa amin this morning, Nash Mackenzie, Daddy Kevin Francis, at kay Coach Jel. Paniguradong maraming bata at pati na rin parents ang na-inspire sa inyo this morning. Nash, out to more medals in the future. Maraming salamat.